Billionaires Instant Bright, Part 63. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na lugar. Hindi ko alam kung paano ako napunta dito, pero hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako at nakatitig sa hardin ng puting mga rosas. Maya-maya pa'y nakaramdam ako ng kagustuhang pumitas, hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. I found myself gathering those white roses with my little hands. At doon ako natigilan. Alam kong nananaginip na naman ako. Maya-maya pa'y may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi nito. Paglingon ko sa isang direksyon, ay may nakita akong isang batang lalaki na naglalakad, palapit sa akin. Pero hindi ko maaninag ang kanyang mukha. May kung ano siyang sinabi sa akin kasabay ng pag-abot niya ng isang sunflower. Pagkatanggap ko noon, ay natigilan na lang ako at nagsimulang humiyaw sa sakit. Nabitawan ko ang lahat ng bulaklak na dala ko, kasabay ng mariing pagpikit ko. Napaupo ako sa lupa habang patuloy pa rin sa paghiyaw. Hanggang sa maramdaman kong may init na unti-unting bumabalot sa akin. Isang init na ang tanging dala ay kapayapaan at kapanatagan. Kaya naman dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko, pero wala na ako sa lugar na yon. Nasa kwarto na ako ni Uriel at nakakulong sa mga bisig niya. Nang lingunin ko siya ay payapa siyang natutulog habang tumatama ang hininga niya sa aking mukha. Napatitig na lang ako sa kanya bago ako sumiksik sa kanyang dibdib at niyakap siya pabalik. Muli ko na namang naisip ang napag-usapan namin. Ilang araw na matapos ang komprontasyon namin and I have been patiently waiting for him. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko nang makaramdam akong tila bumabaliktad ang sikmura ko. Nanlaki ang mga mata ko bago ko dari-daling kumalas sa yakap niya at mabilis na bumangon at nagtungo sa banyo. Agad akong yumuko sa harap ng sink at nagsimulang sumuka. Bawat baliktad ng sikmura ko ay pabigat ng pabigat din ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay dahan-dahang umiikot ang paligid ko. I can see the walls wiggling and melting before my eyes. Nanginginig ang mga tuhod ko at tila tinatakasan ako ng lakas, kaya mahigpit akong napakapit sa sink. Ilang minuto rin ang itinagal ko roon, bago ako nakumbinsing na ilabas ko na lahat. Nanginginig ang mga binti ko nang humakbang ako palabas ng banyo. Kinailangan ko pang kumapit sa badera para lang hindi ako matumba. Nang babalik na ako sa kama, ay nagising na si Uriel. Naniningkit ang mga mata niya nang makapatingin siya sa akin. "What's wrong?" Tanong niya sa malalim at namamaos na boses. Umiling lang ako sa kanya at saka ngumiti bago tumabi at yumakap. "It was nothing." Pagsisinungaling ko. "Matulog na tayo ulit." Sabi ko na lang bago siya niyakap ng mahigpit. "Okay." Tugon niya at niyakap ako ng mahigpit. "By the way, I've set up a reservation at this good restaurant at 7. Pabulong niyang sabi, "So I want you to prepare because I'll come and pick you up at 6. Just wearing something casual." Dagdag niya. "Is it a date?" Tanong ko at di mapigilang mapangiti. "Yes, first official date, I guess." Anya, kaya napatingin ako sa mukha niya at ipinakita sa kanya ang ngiti ko. "I'll have something delivered for you to wear." "Really?" "Thank you." Tugon ko at muli siyang niyakap. Inunan ko ang braso niya at saka pumikit. Nang maramdaman kong tila masusuka na naman ako ay hindi ko na lang yun pinansin at nang hindi na siya mag-alala pa sa akin. Nang magising ako ay wala na si Uriel sa tabi ko. Pagka-check ko ng oras sa cellphone ko ay mag-aalas 8 na pala ng umaga. May text din akong natanggap galing kay Uriel. "Good morning, sleepyhead. I personally made you breakfast, so make sure to finish eating them." Napangiti na lang ako sa nabasa ko bago ako marahang bumangon at kinuha ang tray ng pagkain na nasa bedside table. Simple lang naman ang niluto niya. Bacon, scrambled egg at fried rice.
May kape rin tong kasama at tubig. Good morning. Thank you for the breakfast. Reply ko sa kanya bago ko sinubulang kainin ang inihanda niya. Pero isang subo pa lang ay nakaramdam na ako agad ng pagbaliktad ng sikmura. Kaya dali-dali akong pumunta sa banyo. Hindi ko mapigilang mapaisip kung ano kaya ang nangyayari sa akin. Pakiramdam ko'y tila nakabitin ako pati warik. Mabigat ang pakiramdam ko at medyo masakit din ang ulo ko. Nang i-check ko naman ang temperatura ko, ay okay naman. Normal naman. Pero dahil nga roon, ay nawalan na ako ng ganang kumain. I barely touched the food he made for me and that made me feel really, really guilty. Hindi ko naman ito maubos-ubos dahil sa tuwing sinusubukan kong kumain, ay nasusuka talaga ako. Kaya naman ay binaba ko na lang to sa kusina. Babalik na sana ako sa kwarto nang makasalubong ko si Lolo Henry sa hagdan. Bihis na bihis to at mukhang may pupuntahan. Good morning, Pulo. Nakangiting bati ko sa kanya. Good morning din, Iha. Tugon niya at napatingin sa akin. Pansin ko ang pagdidig niya sa mukha ko. Are you okay? You look paler than before. Anya't mabilis na itinampi ang likod ng palad sa noo ko. Okay lang po, Kulo. Paninigurado ko sa kanya. Good. But if in case you feel discomfort, don't hesitate to call me, okay? I'll be out with my amigos and amigas for the day, and maybe even for the night. Paalam niya. Tumango lang ako sa kanya at ngumiti. Enjoy po kayo. I will, Iha. At kumindat pa sa akin. Napangiti na lang ako bago nagpaalam na babalik na lang sa kwarto para magpahinga. I spent the whole day sleeping. Wala akong ibang ginawa bukod sa magkulong sa kwarto at matulog. Hindi na nga ako nakapag-lunch dahil wala talaga akong gana at pakiramdam ko sa bawat subo ko ay masusuka ko. Hinang-hina ang katawan ko. Ni hindi ko nga magawang makatayo nang hindi nanginginig ang mga binti ko, pero pinilit ko pa rin bumangon at magayos. Kailangan ko nang mag-ready dahil darating na si Uriel maya-maya. Kakatapos ko lang maligo, and I thought it would help me feel better, but it did nothing. Ganun pa rin ang pakiramdam ko. Sinusukat ko na ngayon ang isang casual dress na ipinadala sa akin ni Uriel. Damang-dama ko ang pagyakap ng damit sa aking dibdib at mga kurba. Hindi ko na sana balak pang mag-makeup pero nang makita ako kung gaano ako kaputla, ay wala na akong nagawa, kundi ang lagyan ng kulay ang labi at mukha ko. At pagkatapos lang ng ilang minuto, ay tapos na rin ako. Pagkatapak ng 6:30 p.m. ay nakatanggap na ako ng tawag kay Uriel. Napupunta na siya kaya bumaba na ako sa sala para doon maghintay. Pahirapan pa ang pagbaba ko dahil halos matumba na ako. Hindi lang dahil sa heels sa suot ko kundi dahil na rin sa panghihina ng mga tuhod ko. Maya-maya pa ay dumating na si Uriel. Kay gwapo niya sa suot niyang navy blue suit na pinalooban ng white long sleeve. Kay tingkad-tingnan ng kutis niya. You look dashing. Sambit niya sa akin bago ko nilapitan at tiningnan mula ulo hanggang paa. I knew that dress would look good on you. Dagdag pa niya sabay ngiti. You look good in your suit too. Ang gwapo mo. Puri ko rin sa kanya. Well, it's given. Pabiro niyang pagyayabang. Everything looks good in me, even rocks. Ang yabang ha? Natatawang tugon ko ay tinawanan lang din niya ako. Let's go? In-offer niya sa akin ang braso niya at agad ko naman yung kinapitan. I'm pretty sure you love it there. The food is good. The ambience, everything. That restaurant was made for special days like this. Sabi niya habang naglalakad kami palabas. Hindi ko magawang makasabay sa mga sinasabi niya dahil nakatuon ang atensyon ko sa pagbabalanse sa sarili ko. Ramdam ko rin kasi anytime na matutumba ko. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ko. Sa paningin ko'y tila umaalon ang lahat ng nasa paligid namin. Laking pasasalamat ko na lang nang tuluyan kaming makapasok sa loob ng kotse. Christine? Napatingin ako kay Uriel nang sambitin niya ang pangalan ko pagkapasok niya ng kotse. Tugon ko sa kanya. Are you okay? Yes. Mabilis kong sagot at tipid ng umiti sa kanya.
Bakit? Umiling siya sa akin. You're quieter than the usual. Anya bago binuhay ang makina ng sasakyan. I'm just tense. Pagsisinungaling ko. This is our first date. And my first time in a fancy restaurant. That's why. Dagdag ko. I see. Tugon niya at marahang tumango. Magsasalita pa sana ako nang maramdaman ko na naman ang pagbaliktad ng sikmura ko. Agad akong napatakip sa bibig ko sabay baling sa may bintana para hindi mapansin ni Uriel ang nangyayari sa akin. Ano ba nangyayari sa akin? Naitanong ko na lang sa sarili ko dahil natatakot ako na baka ito pa ang maging sanhi ng pagkasira ng date namin. Pilit kong iniisip kung ano ang mga posibleng nakain ko kagabi na maaaring maging sanhi ng nararamdaman ko ngayon. Pero wala akong maisip. Wala akong kakaibang kinain kagabi o kahit na sa buong araw. Nakagat ko na lang ang labi ko dahil sa frustrasyong nararamdaman. Just what the hell is happening to me? Billionaires Instant Bright, Part 64. Ilang araw nang hindi maganda ang pakiramdam ko. And it usually get worse in mornings, then gets better later. Pero may mga pagkakataon pa rin na halos maduwal ako at matumba dahil sa labis na hilo. And I have been trying to hide it from everyone, lalo na sa mga kasama ko rito sa mansyon. What this foul smell? Dinig kong angal ni Uriel nang makapasok siya sa kwarto. Kitang-kita kong pagkunot ng noon niya habang inililibot ang tingin sa paligid ng kwarto. It's horrible! Napatas ang kilay ko sa sinabi niya. Horrible? Grabe ka naman. Angal ko rin at masamang tumingin sa kanya, sabay lapag ng kinakain kong mango ice cream at isang garapo na bagoong. Pagkain ko yon, Uriel. Pagkain ko. What? May pagkain bang mabaho? Sagot niya at halos mag-isa na ang mga kilay dahil sa pagkakalukot ng noon niya. Naikuyom ko ang kamay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Labis ako naiirita sa sinabi niya. Meron. Singal ko sa kanya bago ko kinuha ang unan at inihagis sa kanya. Kung maka-insulto ng pagkain ng mga mahihirap eh. Napabuga siya ng hangin nang tumama sa kanyang mukha ang unan. I was just asking Christine, bakit di ba nagagalit agad? Ewan ko sa'yo. Pabagsak kong sabi bago ko muling kinuha ang mango ice cream tsaka nilagyan ng bagoong. Huwag mo akong kausapin. Wait, what are you eating? Lumapit siya sa akin. Hindi niya pinansin ang matatilim na titig na ipinupukol ko sa kanya. What are you putting on your ice cream? Is that? Oh my God. Yan palang mabaho. Taas tumalimang tingin ko sa kanya. Umalis ka na nga. Iritadong sabi ko bago tumayo. Where are you going? Wala ka na ron. Inis kong tugon bago nagmarcha, palabas ng kwarto at bumaba sa sala para doon kumain. Pabagsak akong umupo sa couch at nilantakang muli ang ice cream. Napapapikit pa ako sa sarap. Hindi ko lubos akalain na masarap pala ang mango ice cream na may bagoong. Ewan ko nga kung bakit ko sinubukan to eh. Basta nagising na lang ako kanina na gusto kong subukang kainin to. At wala akong pagsisisi sa desisyon ko. Napapapikit ako sa sarap. At dinilaan ko pa talaga ang kutsara para simutin to. Naglalaway ako sa sarap. Hindi ko mapigilan ang sarili kong kumain ng kumain. Maya-maya pa ay bumaba si Uriel na nakabihis na ng pambahay. It's getting late, Christine. Tara na sa taas. Sambit niya sa akin habang binabagtas ang hagdan. Umakyat ka mag-isa mo. Pagsusungit ko sa kanya dahil hindi pa rin ako nakakapag-move on sa pang-iinsulto niya sa kinain ko. Dito ako sa sala matutulog. Gusto mo bang magkasakit? Tara na sa kwarto. Mahinaw niyang sambit bago umupo sa tabi ko. Can I have some of that? Anya sabay turo sa kinakain ko. Konti lang ha. Pagdadumot ko bago ko siya sinubuan. Kitang-kita ko kung paano siya matigilan. Napakurap-kurap pa siya bago mabilis na tumakbo papunta sa kwarto habang hawak-hawak ang bibig niya. Napailing na lang ako dahil sa napakaselang dila ng mga mayayaman.
Pagkatapos kong maubos ang ice cream, ay nagdesisyon na akong umakyat sa kwarto namin. Doon ay nadatnan ko si Uriel, nakaharap ang laptop niya habang nakasandal sa headboard ng kama. May mga papeles din siyang katabi. Still working? Bungad ko sa kanya sabay ngiti ng matamis. Yeah, walang gana niyang tugon, kaya napatingin na lang ako sa kanya. Am I that uninteresting? Biglang tanong ko sa kanya bago pumunta sa cabinet para kumuha ng tuwalya. What? Tugon niya bago ako tinapunan ng tingin. What-watin mo mukha mo? Inis kong sabi bago mabilis na nagtungo sa banyo para maghugas ng katawan. Nag-toothbrush na rin ako at habang nakaharap ako sa sink ay hindi ko mapigilang mapaisip kung ano ang nangyayari sa akin. These past few days, feeling ko talaga may iba sa akin. Madalas akong nahihilo at nasusuka, lalo na sa umaga. Naging mapili na rin ako sa pagkain dahil tingin ko'y walang lasa ang ibang niluluto nila Nanay Feli. Ayaw ko namang ma-offend sila sa akin, lalo na si Lolo Henry, na ayaw ko mag-isip na naging komportable na ako sa buhay mayaman. Kaya ang ginagawa ko na lang ay kinakain ko yung mga pagkain inihahain nila, pero pagkarating ko sa kwarto ay sinusuka ko. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Wala naman ako maisip na mga pangyayari na pwedeng makaapekto sa akin. Napabuga na lang ako ng hangin bago lumabas ng banyo para magbihis. At dahil may ginagawa pa si Uriel, ay minabuti ko na lang na mag-cellphone na lang din. Sa may couch ako umupo dahil ayaw kong maistorbo siya. I'll be done in a minute. Sambit niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Tutok na tutok ako sa cellphone ko dahil inilalagay ko sa search bar ang mga nararamdaman ko. Pagka-click ko ng search icon ay halos manlaki ang mga mata ko sa mga resultang lumabas. It's all about pregnancy. Tugmang-tugma ang mga sintomas na nararamdaman ko. Bigla akong napalunok at nag-flashback sa akin ang lahat ng pagkakataon na pinagsaluhan namin ni Uriel ang init ng isa't isa. Ang mga pagkakataong pinuno ng similya niya ang kaloob-looban ko. Ramdam ko kung paano ako natigilan, kung paano gumapang ang lamig sa buong sistema ko bago ako dahan-dahang napatingin kay Uriel. Pero mabilis akong umiling at kinumbinsi ang sarili ko na baka nagkataon lang na gano'n ang mga nararamdaman ko. Isasara ko na sana ang cellphone ko nang may makita akong article about pregnancy test. Natuon doon ang atensyon ko pero hindi ko na lang to binasa. Huminga ako ng malalim sa iling at tayo mula sa couch. Dama ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko na halos ikabingi ko, pero pilit ko tong hindi pinansin. Daan-daan akong sumampa sa kama at humiga kahit hindi pa tapos si Riel sa ginagawa niya. Sleeping already? Tanong niya sa akin bago siya lumapit at dinampian ako ng halik sa aking pisngi. Maaga pa. Bulong niya at masuyong dinikit ang mga labi sa aking leeg, pababa sa aking balikat. Stop it, Uriel. Pigil ko sa kanya bago ako umusog at nagtalokbog ng kumot. I'm not in the mood. Dagdag ko pa. Ay, hindi naman kasi ang nararamdaman ko. Are you still upset about what I said? Tanong niya sa akin habang pilit na inaalis ang kumot. I'm just tired. Sagot ko sa kanya. Mag-focus ka na lang sa ginagawa mo. You've been saying that to me for the past days. Anya, did I do something? Does this have something to do with our current relationship? Maraan akong bumuga ng hangin bago inalis ang kumot para matingnan ko siya sa mata. No, matigas kong sagot. I'm plainly tired. That's all. Paninigurado ko sa kanya. Sinabi ko na sa'yo na maghihintay ako na maging handa ka na mahalin ako ng buo. I will keep my word. Dagdag ko sa kanya bago ako muling tumalikod sa baybuga ng hangin. So please, let me sleep now. Pagod lang ako. Okay. Sagot niya bago ko hinalikan sa pisngi ko. I was expecting him to say the 8-letter word but he didn't. Kaya tinuloy ko na lang ang pagpikit sa mga mata ko at hinintay na hilahin ako ng antok. Kinabukasan ay maaga ako nagising. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil sa sakit ng ulo ko at ang pakiramdam na para kong binibitin pati warik. Dali-dali akong nagtungo sa banyo at hinarap ang sink.
Ilang minuto rin ako roon bago ako nagdesisyon na lumabas habang maluhalwa pa ang mga mata ko. "You're up early." Bungad sa akin ni Uriel pagkalabas ko. Naghihintay na pala siya para makaligo. "Good morning." Matamis siyang bati bago ako hinalikan sa noo. "Good morning." Mainang sabi ko bago ko siya nilagpasan at bumalik sa pagkakahiga at matutulog ako ulit. Pagkapikit ko ng mga mata ko, ay ang tanging naiisip ko lang ay ang tungkol sa mga nabasa kong article sa pagbubuntis. Hindi mawala-wala sa isip ko ang mga sintomas na tugmang-tugma sa nararamdaman ko. Ganun lang ang iniisip ko hanggang sa muli akong dalawi ng antok. Nagising lang ako nang maramdaman ko ang paghawi ni Riel sa kumot na nakatirok pong sa akin. "Did I wake you up?" Tanong niya pero umiling lang ako. "Sorry, I'm out to work." Sagot niya at hinalikan ako sa aking labi. Pagkalabas niya ay nagdesisyon na rin akong bumangon at nang makaligo na dahil may pupuntahan ako. Pagkatapos kong maligo at makapagbihis, ay bumaba na ako sa sala kung saan nadatnan ko si Lolo Henry na nanunood ng TV. "Good morning, Lo." Bati ko sa kanya sabay ngiti ng matamis. "O iha, ang aga mo yata." Anya bago ko pinasadahan ng tingin. "May pupuntahan ka ba?" Mabilis akong tumango at ngumiti. "Yes po, magpapadala po ako ng pera sa bahay." "I see. Sana sumabay ka na lang kay Uriel." Anya. "Now, may maghahatid ba sa'yo?" "Magta-taxi na lang po ako, Lo." Sagot ko sa kanya bago ako nagpaalam. "Babalik din po ako kaagad." "Okay, you take care." Bili nito. Nginitian ko lang siya bago ko lumabas ng bahay. Inabot din ako ng halos 2 oras sa labas dahil sa tindi ng traffic. Nakapagpadala na rin ako ng pera, pero hindi talaga yon ang pinakasadya ko, kaya ako lumabas. Yon ay ang bumili ng pregnancy test kit. Pagkarating ko sa mansyon, ay dali-dali akong umakyat sa kwarto namin para subukan to. Binasa ko muna ang manual bago ako pumunta ng banyo. At habang sinusunod ko ang instruction, ay hindi ko mapigilan ang malakas na pagkabog ng dibdib ko na para bang lalabas ang puso ko sa sobrang kaba. Nagsimula na ring mamawis ang kamay ko at paa, at samot-saring mga imahe ang naglalaro sa isipan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nagkataon nga na buntis ako. Paniguradong magkakaroon ng malaking pagbabago sa relasyon ko sa maglolo. Baka isipin nila na ginamit ko ang pagkakataon para pikutin si Uriel. At hindi lang sa kanila, kundi pati na rin mismo sa pamilya ko. Kapag nagkataong nalaman nila na nabuntis ako ni Uriel, ay sigurado rin akong mauungkat ang rason kung bakit to nangyari. Malalaman nila na nagsinungaling ako tungkol sa trabaho, na ang perang pinapadala ko ay mula sa panluloko ng kapwa. Naikuyom ko ang kamay ko bago ako napapikit, sabay hinga ng malalim. Pagmulat ng mga mata ko ay marahan akong tumango at muling huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. "Heto na, Christine." Bulong ko sa sarili ko. Pagkatapos kong sundin ang steps, ay lumabas na ako at hinintay ang magiging resulta. Halos mabingi ako sa nagririgudon kong puso. At nang makita ko ang paglitaw ng linya, ay mabilis kong kinuha ang reference para tingnan kung ano ang resulta. At natigilan na lang ako sa nabasa. Ramdam ko kung paano ako takasan ng lakas. Kung paano nanginiyik ang mga tuhod ko, dahilan para mapabagsak akong mapaupo sa kama at tuluyang nanlamig. Nanginiyik ang mga kamay ko habang hawak-hawak ang piti. Positive. Buntis ako? Bulong ko bago ako napatingin na lang sa kawalan. I feel so lost. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Blankong-blanko ang isipan ko. Nakagat ko na lang ang labi ko nang maramdaman ko ang panginginig ng magkabilang sulok ng mga mata ko. Kasunod nun, ang tuluyang pamumuo ng aking mga luha. Ano nang gagawin ko? Halos pabulong kong sambit, kisabay ng paghalik ng mga luha ko sa aking magkabilang pisngi.